Mga kapatid ko Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Susubukan nating pagnilayan ang isang tanong na ito. Sino ang mas pinapaboran ng Diyos sa mundong ito? Mga kapatid, alam naman natin ng bawat isa sa atin ay may sariling tinatawag nating pride na kung saan gusto natin na tayo ay magkaroon ng atensyon ng karamihan, lalong-lalo na ang atensyon na mula sa Diyos. Kaya maraming beses ginagawa natin ang mga bagay-bagay na minsan hindi natin nalalaman na siya palang interest ay ang makuha natin ang atensyon at pagkilala, pagpapahalaga ng mga tao na nakapaligid sa atin. Kaya unti-unti nagkakaroon tayo ng bisyo sa pagmamataas ng ating sarili. Minsan, dahil dito, hindi natin natatanggap kung ano at sino tayo, kung ano ang kahinaan na meron tayo, kung ano ang kahalayan na meron tayo, kung ano ang kasamaan na meron tayo, na siyang hindi nagbibigay sa atin ng wastong karunungan upang makilala natin at maramdaman, maranasan ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Totoo, kinakailangan nating maging mabuti. Kinakailangan nating magnanais na sana mapaglingkuran natin ang Diyos ng buo nating puso. Ngunit dahil sa kalayaan na meron tayo, sa mga personal na interest at pagnanais, nawawalan tayo ng kababaang loob na kung saan dapat nating ipakita at maging salamin tayo sa kababaang loob at kagandahang loob ng Diyos. Kaya sinabi sa atin sa mga pagbasa na ito at hanggang sa pagdating ng linggo na tingnan natin ang ating sarili. Kung marunong ba tayong maging o kung marunong ba tayong magpapakumbaba sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Sabi nga ng Panginoon, mapalad kayo, mapagkumbaba, may kagandahang loob dahil sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung naramdaman natin at nakikita natin na, naku, minsan nakikita kong ako'y nagpapakitang tao lamang, mapangimbaba. Minsan, pretended ang aking pagkapwa-tao. Minsan ako na may assuming masyado na ako ay banal, na ako ay mabuti. Ngunit, tingnan rin natin kung anong kagandahan ating nagawa para sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga dukhat, nahihirapan at may mga problema sa paligid natin. Huwag na tayong pumunta sa malayo. Tingnan natin sa paligid natin. Unang-una, sa pamilya natin, sa komunidad natin, sa ating bansa. Tayo ba ay nakakatulong? Tayo ba ay madaling tumanggap sa mga pangyayari upang mabigyan ng solusyon ang mga problema at paghihirap ng bawat isa sa atin? Ako ba'y handang magbigay na kung ano meron ako para sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga dukhat, mga mahihirap. Hindi lang yung materially,
economically mahirap o dukha, kundi lalong-lalo na sa mga nahihirapan sa buhay espiritual, na kung saan nalukuban sila hindi sa pagmamahal ng Diyos, kundi sa galit, inggit, karamutan ng tao. Kaya sana, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, na naisin natin ng gantimpalang mula sa langit, hindi dito sa lupa. Dahil ang totoong sambahayan ng mga pinili ng Diyos, ang siyang lugar na ipinangako niya sa atin, ang kanyang kaharian doon sa kalangitan. Amen.